Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sabado po ngayon. Dinalaw ko po si nanay dito po sa kanyang tahanan sa Barangay 104, Sony, District 1, Tondo, Manila. Para makita nyo po siya, baka kala nyo nagbibiro tayo. Ayan. Ang sabi niya, hindi daw siya nakakakain. Tignan nyo naman. Ayan. Ano masasabi mo, Nay Tali? Nagkahanap na ako ng merienda. Alam mo ba, Ay, yun yung merienda, nakaano. Merienda na naman pala. Pagkatapos hindi ka nakakakain, nalagay na yan. Kaya tuloy, yung nagbubuhat sa'yo, Nagre-reklamo na. re-reklamo. Ano ba yan? Hindi na mabuhat. Sige, mag-aaral po kami ng Biblia. Pupunta po ako dito. Meron kaming konting kumustahan. Then after that, nagba-Bible po kami. Kasi tayo pong mga tao, sa ayaw natin sa gusto, yung salita ng Diyos ay buhay na natin yan. Kasi sa mundong ito, nilikha tayo ng Diyos sa salita lang. Sabi niya, sinabi ng Diyos, magkaroon ng ganyan. Lumitaw. Salita lang po ginamit ng Diyos. No? Kaya, importante po yung salita. Sapagkat yung salita ng Diyos, yan po ang ating buhay. Mismo ang Panginoong Jesucristo po, ang nagsabi niyan. Pero bago tayo, tayo muna hingin natin ang tulong ng Diyos sa pamagitan ng kanyang patnubay. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, gabayan mo kami, upang kami po'y makinabang sa iyong pagkain na ibinibigay sa amin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang sabi ng Panginoong Yesus nung nandito po sa ibabaw ng lupa at siya po ay nangangaral. Sa 1:63, ganito po ang pahayag niya. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. So, dalawa pong binanggit niya, Espiritu at laman. Itong laman, itong makikita nyo sa aking physical, yan ang laman. Ibig sabihin ng laman, binubuo ng laman at dugo. Kasi buhay pa tayo, meron tayong laman at dugo. Yan po yung description ng Biblia tungkol sa tao. Sige, tingnan natin dito sa isang kasulatan pa sa Hebreo, chapter 2, kung paano iwinangis ang ating Panginoong Jesucristo sa tao na may laman at dugo. 2:14. Ang sabi niya, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Yan. Yung tao po, binubuo ng laman at dugo. Ang tao. Diyan po itinulad si Jesus na nakitulad sa kanila. Ano yun? Na may laman at dugo. Yan po yung tao. Ngayon, kung papasinin niyo yung salita ni Jesus, dalawa. Espiritu at laman. Yung laman yung may laman at dugo. Walang magagawa po yun sa buhay natin. Ano po? Halimbawa, nagkasakit ka. Kung ano yung kailangan mong parte ng katawan mo na meron yung anak mo, pwedeng i-transfer sa iyo, pero yun lang ang magagawa nun. Ano po? Tandaan nyo yan ha. Yun lang ang magagawa. Pero yung isa, ulitin natin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ibig sabihin, may buhay tayo. Kung gumagalaw tayo, yan, may buhay. Yung patay, hindi na gumagalaw ng ganyan. Kahit anong gawin mo. Oo. Nagagalaw yun. Matigas na yon. Kasi wala na po siyang buhay. Ay, yung Espiritu ang nagbibigay buhay. Ngayon, ano yung Espiritu? Tingnan natin, tuloy natin yung salita ni Jesus. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Yung salita po mismo ng Panginoong Yesus, siya mismo may sabi.
espiritong nagbibigay buhay. Yung salita niya. Life giver. Kapag ang isang tao po nakakapakinig siya ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nag-e-expand po yung kanyang buhay. Para tayong cellphone. Pag nalolobat na tayo, isasaksak tayo sa yung cellphone, sasaksak mo sa charger, at muli lalakas yun. At tayo naman, na-charge tayo, tandaan nyo, tina-charging tayo pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Lumalakas po ang ating spiritual na kalagayan. Tignan nyo po yung sinabi ni Juan. Nang batiin niya po ang kaibigan niyang si Gayo. Ano po, nang batiin niya ang kanyang kaibigang si Gayo, anong sinabi ni Juan? Dito po sa ayan, ikatlong sulat ni Juan 1:1-2. Mula sa matanda, kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. Mahal kong Gayo, idinadalangin ko ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Dalawa'y pinanalangin niya kay Gayo. Yung pangangatawan, physical. Para tayong gumagawa ng sulat. Nung araw, naalala niyo yung mga sulat-sulat? Na nawadat ng kanang sulat na ito, nasa mabuting kalagayan. Ganon, doon nila nakuha yan, yung sulat ni Juan kay Gayo. Di po ba? Naalala niyo ba kayo mga nanonood ng video? Yung mga ganon na paraphrase na sinasabi na sumusulat, nawadat na kayo ng sulat kong ito na maayos kayong kalagayan. Ganon lang. Pero si Gayo, hindi. Maganda yung kalagayan. Gaya ng, yan, buhay spiritual. Kasi po yung laman, wala talagang mapapala po dyan, sabi ni Juan, ni Jesus. Wala. Pero yung spiritual, yun po ang may alaga sa Diyos. Bakit? Kasi po, darating ang araw, mag-iiwalay po ang laman at spiritual. Yung laman pupunta po sa simenteryo, kung saan ka nalibing, at yung kaluluwa mo, pupunta naman po sa Diyos upang magbigay ng pagsusulit. Yung ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa, sa iyong laman, lahat ng yon ipagsusulit po natin pagdating ng araw sa Panginoon Diyos. Kaya mas maganda, habang nasa lupa tayo, kung meron man tayong pagsisikapan, walang iba kundi ang ating spiritual na kalagayan. Alam niyo po yung pakikinig. Kay Pablo na lang, sabi ni Pablo, kay Timoteo, meron siyang salitang ganito. Dito sa ito 4:6 ng unang Timoteo. Sabi ni Pablo kay Gayo, kay Timoteo, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Yung tinuturuan mo, sabi ni Pablo kay Timoteo, at ikaw na nagtuturo, pareho kayo nakikinabang saan daw po? Buhay espiritual. Ibig sabihin, yung nagtuturo at yung tinuturuan, pareho ang paginabang nila. Yung kanilang spirituality, yun po yung mahalaga sa Diyos. Kasi nga po, sabi niya, yung laman, wala yan. Kahit palusugin man ng palusugin yan, babalik ka rin sa lupa. Sabi niya, yung galing sa lupa, babalik sa lupa. Yung galing sa Diyos, babalik sa Diyos pagdating ng araw. Yung mahalaga po, yung paunlarin natin, yung ating buhay spiritual. Hanggat nabubuhay po tayo rito,
Wala pong katapusan yan na matatapos lang po ang lahat yan pagdating ng kamatayan ng isang tao. Pagpatay na po, siyempre hindi mo na mapapangaralan. Pero hanggat buhay siya, hanggat nakakakinig pa siya, nakakaintindi pa siya. Alam niyo po ba, naglilingkod ka mismo sa Panginoon Diyos. Ang pagkikinig ng Ebanghelyo ng Panginoon ay isang paglilingkod sa Kanya. Baka sabihin niyo naman, mamilos po kayo. Yung bang pagtulong sa kapwa, hindi ba maganda yan? Maganda. Pero panglaman lang po yan. Bawa, nakita mong wala silang makain, bibigyan mo. I-bless ka ng Diyos kasi nga, nagtutulong ka ng material things. Pero yung spiritual, yun po ang pinakamaalaga. Ano po? Kaya tatandaan nyo, binubuo ang tao ng dalawang kalagayan, laman at spiritual. Ang mahalaga po doon, yung spiritual. Wala pong katapusan yan. Unless na yung tao, darating na po sa kanyang kamatayan. At least, bago man lang dumating ang kamatayan niya, meron po siyang bahon. Tandaan nyo meron siyang bahon. Paano yung walang narinig? Di natural, walang bahon yun. Pupunta kayo sa abroad, subukan nyo. Dalawang tao, may dalang passport, merong isa, walang passport. Sino kaya makakapag-abroad? Ayan. Ang pupunta po sa langit, yung may bahon. Yung bahon niya, salita ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kami bilang mga tao, ano man ang aming kalagayan, may sakit o wala, dapat huwag kami tumigil maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Once again, nasa Barangay 104, Sonides, Tondo, Manila. Dito po sa tahanan ni Nanay Tali. God bless us all. Bye.